You're hallucinating, Ninya. Sumakay na kayo sa SUV at magpahatid pa pauwi. I and Clea are leaving. Taboy niya sa mga yon. Di sila matatapos pag di niya ginawang palayasin ng mga makukulit. Isa pang mahigpit na yakapan ang ginawa ng apat bago nga tumayo ang mga kaibigan ng dalaga at saka umalis. Parang ayaw pa ngang umalis ng tatlo at walang humpay sa paglingon at pagkaway habang papasakay ng sasakyan. Nang tuluyan makaalis ang tatlo, si Mateo naman ang naupo sa harap ni Clea. And you? He talks her chin. Hindi man lang to nagangat ng paningin. Nakatingin lang sa kalong na pusa. Pakiramdam niya isa ang pusa na yon sa nagbibigay kay Clea ng kasiyahan. Malamang kapag namatay, iiyak din ang husto. Bihira naman palang umiyak pero naman kapag naumpisan pala ang tagal bago tumigil. Want us to use my private plane? It will only take minutes for us to land in Pampanga. Aniya rito pero isang iling lang sinagot nito sa kanya. Ayoko sa plane, sa car na lang, pwede ba? Are you even willing to drive for an hour or more, Tito? Hindi kasi ako comfortable sa plane. Minsan lang ako sumakay doon at yung turbulence para akong mamamatay. She glanced up at him. Napangiti na lamang siya. Kanina gusto na nitong mamatay, ngayon ayaw sumakay sa eroplano dahil may phobia sa turbulence? Then, let's pack some of your things and go. Aniya ritong kahit papano napapangiti kay Clea. Bigla pa siya nitong dinambahan ng yakap at malambing na inihilig ang ulo sa balikat niya. Thank you, Tito. You're such a blessing. She sweetly told him at parang pumitik ang puso ni Mateo sa narinig. Unang beses sa buhay niyang masabihan siya ng hulog ng langit. Di man maganda ang reaksyon ng pagkaralaki niya, maganda naman ang reaksyon ng dibdib niya. He felt more than just being a hero. Blessing daw siya. Baka naman si Archangel ang tingin nito sa kanya. Archangel na manyak? Napailing na lang siya sa sariling katarantaduhan. Lumalabas pa rin talaga ang kapilyuhan niya kahit siya na yata ang pinakamaraming pinagdaanan na makamatay na training para lang maging isang tuod na Lieutenant General. I'm speechless. He chuckles as he keeps on fondling the back of Clea's head. We better keep going? Bumitaw sa kanyang dalagat para maghimasik pa ang kalooban niya. Kung saan man papauwi ang katarantaduhang nararamdaman niya, bahala na. Minsan na siyang nagmahal at nasaktan, kaya siya nawalan ng gana sa babae at magseseryoso. Pero kung kabaliktaran na noon ang tinatakbo ng kapalaran niya ngayon, sino siya para tumanggi? Kaya lang mamimili siya sigurado sa babae at sa mahal niyang trabaho. Magpaalam ka muna kay Milola Tita, anito sa kanya. Kagat namang nangunot ang noon niya. Di niya na kailangan magpaalam pa. Sanay na ang mommy niya na kung san-san siya nagpapasuot. I don't have to, Clea. Malaki na ako at may sarili ako mga paa. I could do whatever I wanted to do. Kibit balikat ni Mateo. Kahit na, di naman ba siya ng edad ng mga anak para hindi na mahalin ng parents nila. Mag-alala siya at dapat mong ipaalam sa kanya kung nasaan ka. Habang nabubuhay siya, mamahalin ka niya kahit 60 ka na. Ang swerte mo meron ka pang magulang. I'm wishing to have mine who will care for me and worry when I'm out of their sight but I don't have any. Malungkot na sabi ni Clea. Para naman si Mateo yung pinana ni Cupido, kundi ng konsensya niya. Ang kanyang mga salita hindi kapansin-pansin. Hindi siya manhid para hindi maramdaman ang kirot. Tama si Clea at di niya matiis ang sakit sa mata nito. Natutunaw bawat depensang meron siya. Okay, I will call her. Don't let yourself worry too much, sabi niya at dinukot ang phone sa bulsa. Hinanap ang number ng mama niya at tinawagan ng matandang babae. Happy now? Mahinang tanong niya habang hinihintay ang tawag ng mama niya. Isang kimingiti ang sinagot ni Clea sa kanya at tango. Ngayon nakahanap na siya ng babaeng hindi lang sariling inaalala kundi mas inaalala pang nararamdaman ng ibang tao. What an angel in person. Sa loob ng sasakyan, tahimik na nakasandal si Clea sa upuan. Walang ibang marinig doon kundi ang mga kantang galing sa stereo ng kotse. Ilang damit ang dala niya at ganon din si Mateo. Bakit niya tangan-tangan sa kandungan ang ginansilyong sombrero na ginawa niya para sa kanyang lola? Mahilig kasi yon sa magpahangin sa garden tuwing hapon, kaya't naisip niyang yon ang ibigay sa matanda. Magkaparehas kasi sila ng birthday at 89 years old na sana yon pagkalipas na mahigit isang linggo. Napagpasya niyang ilagay ang itim at crocheted na sombrero na may malaking crochet pink na kulay bulaklak sa kabilang gilid. Pinupuri ang kanyang itim na jumpsuit. She's a young lady in black and Mateo is his gray, long sleeves. Mukha siyang masungit sa business corporate boss. Too handsome to be true. Di naman niya maitatanggi iyon at ayaw din niyang itanggi kung ano man ang totoo. Isa pa mabait ito. Nakakaintrigang ugali dahil parang walang kasing seryosong aura pero mabait pala sa loob.
Kahit di magaling maglambing, iba naman ang dating ng mga simpleng kilos nito. He is a man, a matured one. Ideal in other words, kaya lang parang may pagkahaliparot. That looks good on you. He compliments which makes her tilt her head to the side. Di naman to nakatingin sa kanya at diretso lang ang direksyon ng mga mata, pero bakit parang uminit ang mukha niya? Nakangiti kasi ito. Thank you, she mumbled. Hindi ni Clea nga alam kung tama bang sagot niya o hindi. Pinihit niya ulit ang ulo kasi biglang nag-iba na naman ang pintig ng puso niya. Where are we going to stay, Tito? Pag-iba niya. MA Royalties Inn. Simpleng sagot ni Mateo. Bigla si Clea napanganga kasi wala siyang dalang pera. Sa sobrang pagkatulolo kanina, wala nga siyang nalagay na underwear sa bag niya at di alam paano sasabihin yun kay Mateo. It just sank in her mind after almost 30 minutes of being on the road. Alangan naman pabalikan niya to sa bahay. Wala talaga siya kahit anong bra, maliban sa suot niya. Ang panty isa lang din at suot na rin niya. Alangan naman na isang kula, isang suot. O di kaya wala na siyang magpalit kung ilang araw siyang maglalagay ng Pampanga. Wala rin siyang pitaka, paano siya bibili? Dinig pang isang sundalong susugod sa gera, na may baril nga wala namang bala. Wala akong dalang pera, Tito Mateo. Anong ibabahid ko sa N? Magkano kukunin natin na room? Makakatulog ka ba sa 150 pesos na kwarto? Tanong ni Clea. She's aware that some hotels have 150 pesos room cost. Narinig niya sa mga klase niyang babae na walang hagumpay sa pagputak kapag dinadala lang ng boyfriend sa mga inn o hotel na mura ang kwarto. Bigla siyang pinagtawanan ni Mateo. At mas lalo pa siyang napikon. Wala naman nakakatawa sa tanong niya. He is a soldier and he must have learned how to sleep in a pallet or in a not so comfy room. We're staying 4 days and nights, Clea. Hindi short time ang kukunin natin. Tumatawang sabi nito. Sabi may rules of grounds na ilalatag sa kanya pero mukhang nakalimutan na. Tsaka nung short time. And let me tell you baby, wala nang 150 pesos na kwarto ngayon. 350 is the lowest room rate for a short time. Anong short time? Maang natanong ni Clea. Naririnig niya ang term na yon sa mga klase niya pero hindi siya aware kasi wala siyang pakialam sa mundo. Bigla ang paglingon sa kanya ni Mateo at nagtataka, hindi niya alam ang short time? You mean, you don't know? Umarko ang makapal na kilin ng binata kaya amiling siya. Let's just leave it that way. Humaba na lang ang bibig niya na mapansing seryoso na ulit ang mukha nito. Parang nahipa na masamang espiritu at nagbago ang mood. Bata ka pa talaga. Mateo murmured and then he took a deep breath. Well, wala ka namang iisipin sa gastos. I own the place and we will stay at my penthouse. Napasilyap si Clea ulit nang wala sa oras. Parang sobrang na yatang naitutulong to sa kanya. At di na naman ito obligasyon ipaggamit sa kanya lahat ng meron to. He's just working as her personal security and she doesn't even want to take advantage of anything. That's too much, Tito. Nahihiyang sabi niya pero umiling to. Mateo stuttered. Stop that. Wala naman akong hinihinging bayad. Keep your money for your future and leave me all the things that I want to do. Bakit? Ano po ba ang mga bagay na gusto nitong gawin? Wala naman dapat kasi sapat na ang binabantayan siya nito ng libre. Tapos naobliga pa nga itong pagmaneho siya. Nung una nasusungitan pa siya pero bawing-bawi naman sa pagiging gentleman at matulungin kahit ang mukha'y palaging uutangan ng milyon. In that case, baka pwede na rin siyang mangutang ng pera, pambili ng panty at bra. Babayaran na lang niya pag uwi. Kaya lang anong sasabihin niya rito? Sigurado sa Sabado pag bumili siya. May sasabihin ka pa ba? Nauna na tong magtanong sa kanya. Ganito ka ba sa lahat ng babae? Gusto niyang paraurungin ang sariling dila dahil sa lumabas sa bibig niya, lalo na ng pagtawanan siya nito. Saan ba nanggaling ang mga salitang yon? Sure that those were not from her mind. Baka hinugot niya sa puwet ni Adan. Meaning, you're asking kung babaero ko? Hindi. Nautal pa si Clea sa pagtanggi. Dapat na yata niyang tahiin ang bibig niya dahil kung ano-ano nang lumalabas na salita na wala naman sa kanyang hinagap. Una, nakalimutan niyang undies. Ngayon naman, out of this world ang mga tanong niya. Mga bagay na personal na yata kung iisipin. Oo, na hindi. Ngumuwi siya pero mas lalong natawa si Mateo sa kanya. Ang ibig kong sabihin, kaya yata hinahabol ka ng babae kasi kung mabait ka sa lahat, ideal man ang tingin nila sa'yo. Kinakabahang paliwanag niya. Baka mamaya mauwi sa pagsusungit ang pagtawa nito. Ideal man? Doon ka lang tumingin dito sa daan, baka mabangga tayo. Kandautal si Clea. Now it seems that the heaviness that she feels is turning to the lightest mode she thought she would never feel. Di niya alam ba't nagbagong kulay ng mundo niya pagkausap ito.
Kahit yata ang pinakapangat na imahe ng nakaraan, kaya nitong baguhin. Is he really an angel? Oo, nandyan pa rin ang kalungkutan. Pero samot-saring emosyon na nararamdaman niya pagkaharap ito at mas lalo na pagkausap. And that indecipherable emotions turn her sanity upside down, making her forget the things she is mourning about. And never did Attorney Villana make her feel like she's having a roller coaster ride just by a few small talks. And Mateo's hidden kindness adds more to that feeling. Yung parang kinakabahan pero dinuduyan. I'm an expert driver, Clea. Need not to be afraid. If it chose that private plane, I'd even navigate it myself. Anito. Alam niya na Philippine Air Force to, kaya lang takot siya sa mga eroplano. Di baling mamatay siya nang hindi nakakasakay, wag lang ulit mabuhay ang takot niya. Somehow, I'm glad that you are not crying anymore. He said it made her shed a little smile. Mamaya iiyak ako ulit pag wala na akong kausap. Sabi naman niyang napayuko pa ng kaunti. Nakatingin na naman kasi ito sa kanya. Sa salamin, parang tumatagos pa rin yun sa suot nitong sunglass. Then we'll talk till midnight and even at dawn. Mateo shrugs but she giggles. Mapupudpod ang dila natin, Tito Mateo. Natatawang sabi niya. Oh well, that's one of its many job, to talk. He chuckled. And you'll do that too, to keep me off from crying? She cared to ask sweetly. Hari lo que sea necesario para evitar que llorando? Ay, walang ganyan. Di ko alam ibig sabihin yan. I said, I will do anything to keep you off from crying. He said, talking to her but as if just telling it to himself. Mahina yon pero rinig niya, and when his words lingered inside her head, para naging sobrang emotional siya. She even felt more like crying. What did she even find in Mateo? A daddy? A mommy? An uncle? A friend? A special one? Sa loob ng ilang araw nag-uusap sila ng ganon, parang matagal na magkakilala. They're both strangers to each other's company but they have something in common. She just can't figure out what it is. Sa sobrang katuwaan niya na ngayon, may nagsasabi ng ganon sa kanya, bukod sa kaibigan niya. Tinanggal niyang seatbelt at niyakap to sa may leeg. She heard a low chuckle at the same time, a low growl. Thank you, Tito. I don't know what's connecting us but I have a strange feeling that there's something. Do you feel it? Yes, the feeling is mutual, Clea. He confessed. Humigpit ang pagkakayakap niya sa leg nito at napangiti siya. A single tear escaped from her eye. Now she's sure that he found a true friend in him. Mateo is worth keeping just like her girlfriends, just like Agaton, who treats her nicely though that man is trying to court her. And she's very thankful she has a Mateo Bustamante to look after her. I'm so grateful, she sniffs. And so it's true that not all men will take advantage of her. Di naman pala lahat ng lalaki mapapadikit sa kanya, nakakatakot. Tulad ngayon, nakayakap siya sa binata, parang daddy niya, parang tito o parang kuya. Pero kailanman di niya naramdamang dumulokso ang puso niya pag tinitingnan siya ng dad niya noon, unlike when Mateo does. It is just so strange and sometimes she's feeling shy. Crush mo yun ata kasi siya eh. Biglang may bolong sa kanya kaya napabitaw si Clea dito. Crush agad? Bigla ka natakot? He asked while he's red in face. Oo, natakot ako sa feelings na kakaiba. Marahan siyang umayos ng upo, kinabit ulit ang seatbelt. Di naman, nahiya lang ako bigla. She bites her own lip but Mateo laughs and glances at her again. Napatakip siya ng mukha dahil parang sinilaban biglang pisngi niya, kaya lalo pa lumakas ang tawa nito. Silly, Mateo murmured. Clea then decided to incline her seat a bit. Para kasing hinihila ang mga mata niya papatulog. Pakiramdam niya ang laki-laki ng mga mata niya at luluwa sa pagkamugto. Baka nga ang pangit-pangit niya tapos payakap-yakap siya kay Mateo. Mahiya naman siya sa balat niya. Though he is trained himself sleeping in a not-so-soft mattress and walked in deserted messy streets all around the most dangerous places in the world and stayed in a not-so-developed military building camp. Still, those could not change the fact that he was born with a golden spoon in his mouth. Tito Mateo, malaki ba ang mga mata ko? Biglang tanong niya. Di siya nagbibiro, talagang napaisip siyang tanong. Why the heck did you ask that? Humaba ang labi niya habang nakasandal sa upuan. Kasi grabe yung iyak ko kanina eh. I feel like they wanted to pop out from their sockets. I feel so sleepy. Let's sleep. You still have less than an hour to rest. Surely by the time you woke up, we're already in Angeles City. Pero malaki masyado, no? Tinanggal niya ang sunglass at sininip ang sarili sa salamin. Not really. Just enough? He has that naughty devilish smirk. Kagagaling lang ng mata nito sa dibdib niya. Parang bastos na naman ang ngisi na yon pero wholesome pa rin naman ang dating. She fixed herself and rest again.
Napasulip siya sa iPhone ni Mateo at umilaw sa holder. Nakita niya si Attorney Villanan tumatawag and she just carefully watches Mateo as he pressed his Bluetooth device that was attached to his ear. Yes, Attorney? He casually answered the call. Wala siyang marinig na sagot sa kabilang linya pero napansin niya para nagsalubong ang kiling ni Mateo ng ilang segundo. She'll be safe. Do not bother yourself too much. Kaswal na sagot nito pero lukot ang noo. Wala akong magagawa kung gusto niyang pumunta. I have to come with her and keep her safe. That's my job. Simpleng paliwanag ni Mateo. Mukhang na-question ni Elton kung bakit pinagmamaneho siya papuntang Pampanga. Pasimple niyang tinignan ang sariling smartphone. Nakita niyang 20 missed calls at 15 messages ang laman nun galing sa abogado. Kaya wala sa loob na nairolyo ni Clea ang mata. She scrolled her messages one by one and read each one. She had missed all his calls because her phone was in silent mode. Ayaw niya nang kausap kanina kahit mas piniling tanggalan ng lang tunog o vibration. Walang ibang laman ng message kundi nagtatanong nasaan siya at di na raw bumalik sa loob ng opisina. Wag raw siyang pupunta sa Angeles. I know you're worried but you don't have the right to command what I must do, Attorney Villana. Umigting ang panga ni Mateo kaya't kinabahan si Clea. Para nag-aaway ang dalawa. For your information, you're the lawyer who's trying to win back the justice for her parents. But I am the security who must keep her safe at any cost. You do your job and I'll do mine. So please stop meddling. Do not be such a badass. Bumalikwas ang sulok ng labi nito kaya nanlaki ang mata niya. Diyos ko, badass daw. Tinanggal niya ulit ang seatbelt saka dumukwang para lugay ng braso nito. She shakes her head at him. Huwag mo nang awayin, please. Huwag na kayo mag-away, please. I'll take the call. Paalam ni Clea pero tumigas bigla ang mukha ni Mateo. Parang wala naman sa kanyang atensyon nito kundi nasa sinasabi ng nasa kabilang linya. Napapitlag pa siya ng pagkabigla na magmura ito. Do not put up your shitty personal motives on me. I don't even owe you a single explanation. Kung kumukulong si Milya mo dahil sa selo, sumunod ka sa Pampanga. Singhal ni Mateo sa abogado. Inay, Diyos ko po. Natakpan ni Clea ang bibig nang wala sa oras. Iho di una mosa. He gritted his teeth. Alam niyang mura yon at nakita niyang iba ang pamumula ng tenga ni Mateo. High blood ng matanda. Doon niya kinuha ang Bluetooth device na nakakabit sa tenga nito. Huwag mo akong murahin, Bustamante. Yon ang narinig niyang sagot ni Agaton sa kabilang linya. I may not have been born in Puerto Rico. I still know when someone is bitching me, Attorney. Gigil na saway ni Clea sa lalaki na kagad nagpatigil doon. Will you please stop that? You know what? If both of you will keep on fighting, umalis na lang kayo pareha sa buhay ko. Nakaka-stress. I know both of you are concerned but I'm okay. I will be okay and I have to be okay, so please. Nangatal ang boses ni Clea dahil naiiyak na siya. Do not put up too much burden to my already fucked up life. Tinaasan niya ng boses ang abogado na nanahimik naman sa kabilang linya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.